Tatlo pala ang Duterte sa Kongreso, mga kababayan. At according dito sa nag-post, natatawa ako. Yeah? Tatlong Duterte sa Kongreso. Ni isang batas walang naipasa. Putang inang yan. Kadami-dami ninyo. Oh, ito ha, pakinggan ninyo, mga kababayan. Oh, itong nag-post, natatawa ako. Tatlo ang Duterte na kasalukuyang nakaupo sa House of Representatives. Si Representative Paulo Pulong Duterte ng Davao City, Representative Omar Duterte ng Davao City at Rep. Harold Duterte ng PPP Party List. Pero habang ang ibang leader ay abala sa pagseserbisyo, ang tatlong to puro reklamo. Tahimik naman pagdating sa gawaing batas at serbisyo publiko. Maingay lang sila kapag kontra. Reklamo sa serbisyo. Reklamo sa mga infrastruktura gaya ng tulay at kalsada. Reklamo sa programang para sa masa. May sulok. No, nasira po sa kamino. Kami ugok po niya mga mesa. Pero sila, walang malinaw na plano sa serbisyo, walang pamumuno sa mga pangunahing komite, walang naipasang makabuluhang batas, at higit sa lahat, walang boses sa mga isyong pambansa. Anong priority bills mo, sir? Kato lagi, kung pwede lang, wala ko gusto yung prioritas. May usap-usapan noon, tatakbo raw si Pulong bilang speaker. Pero hindi ito sineryoso ng marami. Bakit nga ba? Kasi kulang sa track record, puro paninira ang inaatupag. Walang interes sa pagkakaisa. Gusto nila sila lang ang bida. Balik ang estilo ng pamumuno na walang ibang puwang, kundi para sa kanila. Ngayon, tanong ng bayan, karapat-dapat ba siyang maging speaker? Karapat-dapat ba tayong manatili sa ganitong klase ng politika na puro reklamo at paninira lang? Sa isang kongreso kung saan dapat nagtutulungan para sa taong bayan, andyan ba sila para magserbisyo? Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Kita ninyo, mga kababayan, kadami-daming kongresista, walang kwenta. Ito mga kababayan, according sa aking topic kanina sa pagtanggap ni BBM at ni Sara mula sa kontraktor, pasensya na po kayo. Bakit? Kasi alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, wala naman akong galit kay BBM. Ang sa akin lang kasi, yung ginastos nila sa kumpanya nila nung eleksyon 2022, pera natin yun eh. Di ba dapat pera nila ang gastusin nila kasi tumakbo nga sila? Ano bang sabi ni Vico Soto? Kapag ang politiko gumastos ng milyon-milyon, babawiin nila yan. Kaya yung iba gumastos ng milyon hindi binawi. Bakit? Hindi sa kanila galing. Pero ngayon, mga kababayan, tanong ko lang, okay ba sa inyo yung ganon? According mismo sa balita yan, antayin po natin yung sagot ng palasyo. At tignan nyo ngayon, dito sa ating bansa, mga kababayan, napakalala po. Kaya nga sabi ko sa inyo, bakit sa ibang bansa, wala namang kagawad, walang barangay chairman, walang tanod, pulis lang, peaceful naman. Di ba? Peaceful naman ang kanilang bansa. Bakit dito may chairman, may kagawad, may tanod, city councilor, may congressman, may senador? Pero putang ina, wala naman mga kwenta. Yeah? Ito mga kababayan, ang para sa akin, bakit pinapayagan ng batas ng Pilipinas yung mga ganyan? Katulad kay Sara, naging vice president siya, pero hindi siya gumagalaw. Diba? Biyahe dito, biyahe doon, pero sumasahod siya. Ganon din sa kapatid niya, sa mga pamangkin niya. Congressman dito, congressman doon, congressman dyan. Walang ginagawa. Not only for Duterte marami pang ibang congressman dyan.
Kita ninyo, kongresista sa Pilipinas, 300 plus. Pero yung makikita mong gumagalaw, hindi abot 20. Asaan yung iba? Ano yan? Kahit hindi nakapagtapos sa pag-aaral, basta apo ka ng presidente, pamangkin ka ng vice president, kapatid mo mayor, papasok ka sa politiko. Tapos ang ilalagay mo occupation, politician. Hindi po trabaho ang politician. Kasi kadalasan sa mga politician sa Pilipinas, kaya lang naman sila pumapasok dyan kasi nagkakapera. The best way to become a rich businessman or politician, yun lang naman eh. Kaya nga magugulat kayo, paano naging bilyonaryo yung apo ni Digong na wala namang degree? Wala namang educational attainment pero naging billionaire. Naging congressman pa. Ganun na ba ang batayan ngayon? Hindi ka nakapagtapos pero kongresista ka. Paano mangyayari yun? Nung nakaraan tumakbo si Philip Salvador, si Willie Rebillame, si Jimmy Bundok. Ayaw ninyong iboto kasi artista. Pero yung apo ni Digong na anak ni Pulong, binuto ninyo, hindi naman nakapagtapos. My God. Di ba? Ang hirap mga kababayan. Katotoo lang, tayo, taong bayan. Tayo, taong bayan ang niloloko ng mga putang inang politisyan. Meron pa nga isang kongresista dyan, puro lang meow, 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 putang inang yan. Nagkakagulo na lahat-lahat, meow, meow, meow pa rin. Ay, Diyos mio, Marimar. Hindi ba natin pwedeng wakasan yan? Hahayaan na lang ba natin ganyan lagi? Walang mangyayari sa ating bansa. Tignan ninyo, kapag may mga taga-ibang lahi na mga politician pupunta sa ating bansa, lagi nating ipagmalaki, mayaman ng Pilipinas, mayaman, maraming ganito, maraming ganon. Pero bakit tayo mga Pilipino, mahirap pa rin? Ito lang ang pinaka-the best example dyan. Kung mayaman ang Pilipinas, bakit ang daming nag-OFW? Yeah? Pakisagot. Sinong politisyan nanood sa akin ngayon? Pakisagot. Kung mayaman ang Pilipinas, kung magaling kayo namuno, mga putang ina nyo, bakit ang daming nag-OFW? Di ba? Simple lang. Maniwala lang ako sa Pilipinas na mayaman kung walang OFW. Yun lang. Bakit ang Saudi, may narinig ka na taga-Saudi, nag-OFW, pumuntang Pilipinas, nangatulong? Bakit taga-Qatar, nakakita ka ng Qatari National, pumunta ng Philippines, nangatulong? Diba? Can't my live see you see clear? Ano ba to? Nawala eh. Kita ninyo mga kababayan? Di ba? Maniwala lang ako na lahat ng namuno sa ating bansa magaling kung lahat ng OFW uuwi ng Pilipinas. Diba? Hanggat may OFW sa ibang bansa, wag na kayong maniwala na uunlad pa ang Pilipinas. Utang inang yan. Pero inyo, pagdating sa doktor, pagdating sa nurse, kulang tayo. Bakit? Andun lahat sa ibang bansa. Bakit? Kasi mas malaki ang sahod dun. Yung pagod dito at pagod dun, pareho lang. Pero yung sahod dito at sahod doon, times 10 doon. 1 lang dito. Yung benepisyo pa na makukuha ng doktor at nurse, engineer, architect, doble-doble pa.
Dito sa Pilipinas, arkitek ka na lahat-lahat pag hindi ka kilala na katulad sa kapatid ni Smolaude. Hindi ka kilala katulad sa asawa ni Sasha Padilla, hindi ka bilyonaryo. Yeah. Arkitek ka nga, hindi ka naman sikat, sinong kukuha sa'yo? Yeah. Seaman ka nga, hindi ka naman nakasampa kasi wala kang kilala sa barko. Yeah. Sundalo ka nga, hindi ka naman mapopromote kung hindi ka magsip-sip sa leader nyo. Yeah. Pulis ka nga. Hindi naman tataas ang ranggo mo kung hindi ka gagawa ng mali. Diyos mio Marimar, tignan nyo yung mga pulis sa Maynila, iniimbestigahan. Meron silang pinasok na nire-read nila. Tapos ang dami ng bit-bit na bag kung ano-ano yung mga loob ng bag na yon. Tapos kinausap pa yung may-ari ng CCTV na kapag may pumunta, wag daw ipagsabi. Kita nyo yan? Hay, Diyos ko. Kahit naman i-lifestyle check natin yung mga nasa gobyerno wala ka pa rin makikita dyan. Bakit? Ganito yan. Halimbawa, ako si Ken Cayon, congressman ako. I-lifestyle check mo ako. Ano makikita mo i-lifestyle check sa akin? Kung hindi nyo naman ako nakikitang sumakay ng private plane, hindi nyo naman ako nakikitang sumakay ng yate. Kasi bakit? Kapag nasa private plane ako, kapag nasa yate ako, bawal camera. Anong i-lifestyle check nyo? Tapos, ang gagawin ko niyan, magagawa lang ako ng bahay, yung sakto lang sa sinasahod ko, pero may underground. Yung bahay maliit. Pero yung ilalim nun, mala syudad ang laki. May mga ganyang estilo. Take note, mga kababayan. Sa kalugaran namin, sa Mindanao. Mga mayor lang yan. Buksan mo yung bahay, putang ina yung underground yan. May sinihan, may gym. Kumpleto lahat yan sa pagkain sa ilalim. Yung mga basement yan, naka-elevator pa. Hindi nyo lang alam. Kasi kami sa Mindanao, in case of gera-gera, nakahanda na. Tignan nyo ang Israel. Di ba meron silang bunker? Sa loob ng bunker, kumpleto lahat. Ganun ang utak ng mga taga Mindanao. Kapag politician ka, in case na lifestyle check ka, hindi nila malalaman. Bakit? Maliit lang bahay mo, sakto lang pero di mo alam, may underground yun, naka-elevator. Yung iba nga sa pader, akala mo pader, pero pag pinindot mo yan, pag lusot mo, puro mga baril yung nasa loob ng exclusive room yan. Sino ba yung politician na na may binaon? Yung binaon nila mga media, doon sa may Butuan. Tignan nyo, nung niread yung bahay, napakaraming armas yung nasa gilid ng pader. Ang dami-daming pera nakabaon sa gilid ng pader. Kala nyo ganon? Kunwari lang yan. Si Digo nga, kunwari, natutulog nakakulambo. Utang ina, pero bilyon-bilyon ng pera. Kunwari, kumakain sa karinderya. Anong ginagawa? Kita nyo? Mahirap ako. Wala akong pera. Mahal ang pamasahe sa eroplano. Pero tignan mo yung anak niya. Yung mga bag, Birkin, Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Prada, Gucci, Fendi. Tapos yung mga Van Cleef pa, yung mga kwintas. Putang ina. Wala akong pera. Hindi ko kaya sustain kay umasa lang ako sa aking retirement pay. Pero nung pinapirma ni Trillanes, Kita ninyo? Ganyan sila kasinungaling. Kita ninyo? Ito, tignan ninyo. Meron ako ipakitang bahay. Hindi ko paki-comment mga kababayan kung kaninong bahay to. Kita nyo Wait lang. Ito, yung sunod.